Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Breaking. Gadon charged with indirect contempt. Ito na. Yung nagpahayag ba siya na tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. No? Yung mata niya nanlilisik. Ipakita ko mamaya yung video. So ito na. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong anihin. So, indirect contempt ng Supreme Court. According to attorney's official Facebook post, Mark Tolentino, a petition for indirect contempt is set to be filed by attorney Ferdito Basio versus Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon after he allegedly disrespected the Supreme Court in public and called it puppy of the Duterte. Tuta! According to the official statement, the move is in defense of the integrity and independence of the Supreme Court, which is the cornerstone of the constitutional system and rule of law in the country. Bagamat, among the defenders of the judiciary, Attorney Mark Tolentino will not be participating in this case out of respect for legal ethics and delicadeza. Gadon was a former client and his son's godfather. So, Gadon kakasuhang indirect contempt. Basa tayo ng mga comments. By Miss Kinan Vlog. Deserve. Nagmura ka iyak later and apologize. Mag-a-apologize kaya si Mr. Larry Gadon? I don't think so. Mas mabuti pa, saludo ako yung ginawa ni Congresswoman Leila de Lima. Believe ako doon, yung kanyang pag-apologize. It takes courage of moral foundation to admit your mistake and say sorry. Sorry sa masamang salitang nabitawan mo. So, sana wag nang sampahan ng kaso si Congresswoman de Lima dahil nag-sorry na siya. Dan Revelo. Tama yan, ang yayabang nyo kasi matatamimi na itong si Gadon na bastos magsalita laban sa Supreme Court. Okay, tingnan natin yung yung na-record ko yung Sana yun? Ito. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata. Okay, so i-review natin bakit siya nadisbar. Ganyan din style niya yung nagmumura siya sa mga media reporters. Kalimot ko na kung sino yung grabe, kawawa yung members ng media na minumura niya. Tapos marami pang naisampang kaso sa kanya sa judicial, basta bar discipline basta kaso laban sa mga abogado, marami. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi talaga pwede. I-disbar na natin ito dahil ganyan talaga ang style nyo. So, hinanakit siya talaga sa Supreme Court. Dahil sabi niya, maliit lang na bagay yung sa akin. Nagmura lang ako. Dinisbar. Bakit si BP Sara mas grabe yung kanya dahil nag-threat na siya sa buhay ng presidente, first lady, speaker of the house. Bakit hindi siya i-disbar? So far hanggang ngayon, di pa naman
wala pa namang decision o action ng Supreme Court tungkol sa disbarment case na isinampa laban kay BP Sara. Ang nagsampa nitong si Gadon. Sabi niya, pag hindi nyo aksyonan ito, ipapa-impeach ko kayo. Hanggang ngayon, wala pa man yung isinampa niyang... Kaya, ano lang talaga, madaldal lang talaga itong si Mr. Larry Gadon. Magbasa tayo sa mga comments. Pat Cisneros, sagot lang kasi yung kay Sara. Iwilin Papasin, ayaw paniunod. Gerson Balbutin, naanapod ning balimbing. Jameson Romano, buti nga, disbar ka, may achievement ka na. Rojan Tapping, hinay-hinay lang sir, baka ma-stroke ka. So, nagtataka ako, kung totohanan talaga yung hangarin ng Pangulong Marcos na reorganize ang cabinet niya to serve better, bakit hindi niya inalis sa pwesto ito? Ano bang naitutulong ni Mr. Larry Gadon sa pag-alleviate ng poverty sa ating bansa? 3 years ng administrasyong ito. Kumusta ang kalagayan ng ating mga kapatid na nasa laylayan? Nakakaangat ba sa kanilang kapobrehon? Nakakaangat ba sila sa gutom? Ang sagot, yung mga surveys ng SWS, isang credible survey group, matagal na itong SWS, ang forte talaga ng SWS is quality of life ng mga Pilipinos. Mula nang umupo ang administrasyong ito hanggang ngayon, patas ng patas ang bilang ng mga pobre, patas ng patas ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. So anong silbi yung sinisweldo ng taong bayan sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Na siya mismo nagsabi na ang kapobrehon, haka-haka lang yan. Walang pobre dahil puno palagi ang Jollibee at McDonald's sa mo. Anong klaseng presidential advisor ito na... Anyway, yan ang gusto ng Pangulo. So, good luck, Mr. Larry Gadon. Ito na, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Okay, salamat mga kaibigan sa iyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. May livelihood assistance tayo sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Kape nga 14 na kabulan. Daghan na kayo ginog. Daghan na gyud kayong hinugana Maharbisan na 14 pa kabulan. Tag 70 ang kilo sa ingon ani pa. Dili pa siya panitan. 70 ang kilo. 70 ang kilo kung dili pa panitan. Libot gyud ang yang unod. Daghan og unod. Muni siya gingalan nga kape nga Arabica. Arabica. 14 kabulan mag-harvest na ka sa kape. So pag makita gid nato nga luwagid kayo ang kape ni Uncle Arnel. So diri mi nakapalit og seedling sa kape nga tag 25 pesos ang kadto sa kapunuan. Kay nag-inaot mi nga makawas mi sa kalisod pohon nga mag-harvest sad mi sa kape. Kay nadasig mi sa among pagbisita dire. Kayo makita gid namo nga dayo na kape apan nagkalain-lain ni og tag-iya. Dagan gid kayo bunod. Makita gid nato sa sunod nga pag-harvest dagan na pod karong mga isa ka semana pag-harvest si Uncle Arnel. So mo ani mi dire mo bisita mi. Kay nadasig mi sa pagkakita namo sa kape. Nga daghan ang unod. So makita gid nimo nga daghan kay unod sa Arabica nga kape. Nindo tagid sa lugar sa kapihan ni Uncle Arnel. Sumuna ang una niyang tanong, mga 12 years na.
So maupod ni ang 14 months iyang tanom nga kape. So nadasig yun ni ani sa pagpananom. So pananom nami og maghawas mi sa kalisod og naa nami